Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Bigayan ng ayuda sa Quezon City, nagkaaberya. Reklamo ng ilang tricycle driver, bakit wala sila sa listahan? Bukod sa jeep, bus at TNVS, pamasahe sa eroplano, grabe ang itataas. Kung kailan pa naman maraming magbabakasyon sa Semana Santa. Ang viral Cum Laude Gasoline Boy, makiki-frontline live. Kukumustahin natin ang presyuhan ng mga gasolinahan hanggang sa Mindanao. Sa pool sa CCTV, foreigner na nagbabakasyon sa Cebu, binugbog ng mga naka-check-in sa resort. Stalker na nagpapadala ng kung ano-anong kalaswaan online na corner sa Pasig. Matapos lumabas ang tarpaulin nila sa Cebu, Robredo at Dizon, itinangging magtatandem sila sa 2028. At ito na nga, Andre Brillantes, rock na rock at hot na hot sa kanyang pixie haircut. Aberya sa unang araw ng paayuda sa gitna ng taas presyo sa petrolyo. Meron daw mga tricycle driver na patay na pero nasa listahan pa rin. Habang ang mga buhay na buhay at pumapasada pa umuwing luhaan. Live mula sa Batasan Hills, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, bakit ang gulo ng listahan ng mga bibigyan ng ayuda? Yun na nga, Julio Cheryl, no? Talagang inulan ng kaliwat ka ng reklamo. Itong pamimigay ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver dito sa Quezon City. Paano ba naman? Nawala kasi sa listahan ang pangalan ng mga ilang tricycle driver dito sa lungsod. Blockbuster sa haba ng pila ang tsinaga ng mga tricycle driver sa Batasan Hills, Quezon City. Pinili nilang pumila kaysa mamasada, makatanggap lang ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD kasunod ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Ang masaklap, marami sa mga pumila wala pala sa listahan, gaya ni Herenito Pamplona. Sa unang post, nandun ako, sa biglang nawala sa listahan. Kahit sino naman, hindi magsama ang loob. Bakit ang iba? Ang bago. Mga bago pa yan, ang iba. Ako year 2000 pa. Ako tuloy ang nawala. Paliwanag ng LGU, nasa 33,000 na tricycle drivers ang kanilang isinumite sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang nasama sa clean list. Kulang o mali kasi ang personal na impormasyon ng mga driver at may nabisto ring dobleng pangalan. Yung iba walang middle name, yung iba wala daw pong birthday. So lahat po yun ay hindi na yung problema. Problema yun nung nag-encode. Ito ngayon ang nagsakripisyo, yung mga member namin. Pagdating dito sa releasing ng DSWD, marami ang nawala, sir. At ang mga pumalit na andon sa listahan nila, yung mga patay na, samantalang sa dating listahan ng TRD, halos kumpleto. Yung pang pinagtataka namin. Hinarap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nagreklamong driver. Huwag kayong mag-alala. Hindi matatapos tong linggo na to na hindi nyo nakukuha yan. Giit ng kalihim, tuloy-tuloy pa naman ang pagproseso nila sa listahan kaya may daragdag pa ang mga sinasabing nawala, oras na makumpleto lamang ang kinakailangang detalye. Kinontra rin ni Gatchalian ang alegasyong hindi updated ang hawak nilang listahan. The lists are all from the local government units. Hindi naman ho kami ang gumagawa ng listahan. Now, yung sinasabi niyong patay na, tama ba? Matidetect natin yon kasi nga, kaya nga physical yung payout. Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. Aminado ang DSWD, mahigpit sila sa pagbibigay ng ayuda para sa mga apektadong tricycle driver. Paglilinaw ng DSWD, hindi kasama ang mga operator ng tricycle sa bigayan ng ayuda. Maliban na lamang kung sila mismo ay nagmamaneho rin ng tricycle o yung tinatawag na mga driver-operator. Bagamat ibinigay ang ayuda dahil sa oil price hike, hindi ito fuel subsidy kaya hindi required ng mga tsuper na gastusin ito sa petrolyo. Ang isa nga sa mga nakatanggap ng 5,000 piso na si Orencio Tayum,
inunang bilhin ng panabla sa sikmura. Makabili na rin kami ng bigas kasi mahal ang bigas ngayon. Julius, Cheryl, alam nyo, sa mga ganitong oras, talagang puno ng tricycle itong area ng Batasan Hills. Malapit kasi sa mga paaralan. Pero sa ngayon, kakaunti lamang ang mga bumabiyahing mga tsuper ng tricycle dahil nakatanggap nga ng 5,000 pisong ayuda. Karamihan sa mga bumabiyahe na lamang ngayon, pawang yung mga hindi nasama o nawala nga sa listahan. Samantala, hindi pa matiyak ng DSWD kung kailan posibleng mabigyan din o maisama yung mga operator naman ng tricycle para sa ayuda. Kailangan pa kasi itong konsulta sa Department of Transportation maging sa lokal na pamahalaan, depende sa pangangailangan. Samantala rin, inuuna lamang daw ngayon ng DSWD yung mga apektadong tsuper, kaya paalala ng ahensya sa mga TODA at rehistradong TODA nga ng mga tricycle driver na kukuha pa lamang ng ayuda, siguraduhin daw makipag-ugnayan sa kanilang TODA kung kailan yung itinakdang oras at araw ng kanilang schedule para hindi magsabay-sabay sa natitirang 2 araw ng relief distribution para sa mga apektadong tricycle driver. Julius and Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Dumidiskarte na lang muna ng ibang pagkakakitaan ng ilang tsuper sa Davao City. Malulugi pa raw sila kung mamamasada pa. Live mula sa Davao City, ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril. Cheryl, kung dyan sa Metro Manila, naambunan na ng ayuda ang mga tricycle driver, dito naman sa Davao City, wala pa ni anino ng paayuda kaya nagtaas na lang ng pamasahe. Ang nakakalungkot pa, Cheryl, merong magtitigil pasada pero hindi bilang protesta kundi dahil na hindi na talaga kaya. Sa pakikipag-usap namin sa mga taga Davao City, nakilala ko ang jeepney driver na si Dick Damayo. 30 years na siyang namamasada pero parang panahon na raw para gumarahe siya. Sa mahal ng petrolyo, tutulong na lang daw muna siya sa bukid ng kanyang bayaw. Grahe na kung pagabot na kong mandog. Bukas hindi na ako babiyahe. Wala din kasi akong may uuwi sa aking asawa at sa pamilya. Kasi lugi na. Lugi. Pati ang ilang tricycle driver gumarahe na rin muna maliban kay Zaldi Brase na tuloy pa rin kahit grabe ang iniliit ng kita. Dati 1,000 pesos ang naiuuwi niya sa kanyang pamilya pero ngayon kumayod na siya ng kumayod pero 300 pesos lang ang take home niya. Umaasa siyang lalaki pa yan ngayong inaprubahan ng kanilang TODA ang dagdag singil sa pamasahe. Humihingi lang kami ng 3 pisong dagdag. Kung maawa ang gobyerno, sana tulungan nila kaming mga ordinaryong driver kasi mahirap talaga yung sitwasyon namin ngayon. Hindi lang gasolina ang mahal, pati ang bilihin. Samantala, dinagsa kanina ang tanggapan ng LTFRB Region 11 ng mga tsuper na nagpaparegister para sa 5,000 subsidy. Programa ito ng DSWD at inatasan ng kanilang ahensya na magbigay ng mga pangalan ng mga tsuper para sa ayuda. Ang tanong, kailan naman yan makukuha? Siguro this week or by next week, we will roll out the assistance na po. Kasi urgent po ito eh. Sana sa lalong madaling panahon, lalo't sa ngayon, nasa 112 peso na ang kada litro ng diesel dito sa Davao City. Habang nasa 81 ang gasolina at 122 pesos naman ang sa kerosene. Cheryl, paglilinaw naman ng LTFRB 11 na nakatakda din silang magbigay ng ayuda mula sa kanilang ahensya para naman ito sa mga operators at mga tsuper. Cheryl. Maraming salamat, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Mga kapatid, magiging 14 pesos na ang singil sa pamasahe sa jeep. Magtataas din ang pasahe sa mga bus, taxi at TNVS. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kailan epektibo ang taas pasahe? Nako Julius, sa Webes, March 19, kung kailang magkakaroon ng tigil pasada, doon din ipapatupad itong taas singil sa pasahe. So yung minimum fare na binabayad natin ngayon sa mga jeepney na 13 pesos, magiging 14 pesos na. So in effect, parang piso nga lang, kaya naman para sa maraming mga tsuper, parang bitin yata ito.
Approve na ng LTFRB. Simula sa Huwebes, 14 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional jeepney. At kada kilometrong takbo, may dagdag na 20 centavos. Sa modern jeep naman, 2 pesos ang dagdag. Mula sa 15 pesos na minimum, 17 pesos na ito. Meron ding dagdag na 20 centavos sa kada kilometro. Ang mga ordinary city bus o yung mga Metro Manila bus, maliban sa mga bumabiyahe sa EDSA Busway, 2 piso ang dagdag sa minimum fare, kaya magiging 15 pesos na ito. Ang kada kilometrong takbo ay naging 2 pesos and 49 centavos. May 24 centavos sa dagdag. Kung aircon bus naman ang sasakyan mo, 18 pesos na ang minimum mula sa dating 15 pesos. Ang kada kilometrong takbo ay 2 pesos and 98 centavos na. Tataas naman ang flag down rate ng airport taxi. Mula sa kasalukuyang 75 pesos ay magiging 115 pesos na ito. Walang mababago sa kada kilometro at 2 segundong patak sa metro. Ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, nasa 13 hanggang 44% ang dagdag sa base fare, depende sa klase ng sasakyan. May 15% increase naman sa mga P2P buses. Epektibo na ang mga bagong pasahe na ito sa Huwebes, March 19. Pero para sa ilan, kakarampot lang ang pisong taas pasahe sa jeep. Daig pa namin yung nanlilimos sa gobyerno. Mas malaki pa yung kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa mga jeepney namin na wala namang kinukonsumo. Pakonsuelo di bobo ang ibinigay po sa transport group. Hindi po ito tulong. May tutulong po ba sa inyo yung dagdag? Malabo po. Napaka. Yung piso lang, yung gasino lang yun. Sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakabase ang taas pasahe sa kanilang computation. Katunayan, 600 pesos hanggang 1,000 pesos daw ang dagdag sa kita ng mga tsuper. Ito po ang pinaka-sustainable plan para tuloy-tuloy lang po ang takbo ng ating pampublikong sasakyan. And as you note, we have not increased it more than the increase of minimum wage. Halos sinabayan lang natin yan. Bukod sa dagdag singil sa pasahe, meron pang ayudang inaasahan mula sa DSWD at ang fuel subsidy na posibleng ipamigay sa susunod na linggo. Ayon naman sa mga operator ng bus, hindi pa nakikitang stable ang presyo ng krudo, kaya baka humirit pa sila ng dagdag pasahe. Pag nag-increase ng so much, over 100 pesos, maaring we're planning to file again an increase. Handa namang makinig ang LTFRB kung magkakaroon man ng mga bagong petisyon. Nako, Julius, but wait, there's more. Dahil bukod dyan sa mga nabanggit ko sa storya ko, may nakabinbinding petisyon para sa taas pasahe itong mga motorcycle taxi, mga regular taxi at UV Express. At yan daw ay didesisyonan ng LTFRB sa mga susunod na araw. Julius. Gerard, dito naman sa mga jeepney driver, paano mababantayan itong mga jeepney driver kung sakaling sila nga ay magtataas agad ng pamasahe bago mag-Huwebes? At anong parusa? Alam mo, Julius, alam mo, bago mag-Huwebes, dapat daw hintayin mo nang ma-publish itong mga desisyon na ito ng LTFRB doon sa UP Law Center. At kailangan din kumuha ng fare matrix bago pa maipatupad talaga itong fare hike na ito. At kapag nagpatupad agad ang mga jeepney drivers o kahit anong mode of transportation ng fare increase, pwede naman daw magsumbong ang mga commuters sa LTFRB at doon ay pwedeng mapatawag itong mga driver at doon didesisyonan ng board kung anong gagawin sa mga driver na ito. Ngayon, kapag bumaba na ang presyo ng petrolyo, kung sakasakali, ito bang pamasahing itinaas, mabilis ding ibababa ito? Tama, Julius. Sana nga walang forever pagdating dito sa oil price hike. Kasi itong fare hike natin, nakapako ito sa 75 to 80 pesos na pump price ng diesel. Kapag bumaba ito sa 75 pesos, may kapangyarihan daw ang LTFRB na magpatupad ng provisional fare reduction. Pero syempre, kung kailan mangyayari ito, ay titingnan din ng LTFRB yung iba pang factors kung bakit kailangan magtaas ng pasahe, katulad nung itong mga presyo ng spare parts. So, by then, ay doon magdedesisyon ng LTFRB kung anong dapat gawin sa ating pasahe. Julius. Gerard, tumaas din yung fuel surcharge sa mga eroplano. Magkano naman yan at anong mga biyahe ang apektado?
Nako Cheryl, tama ka. Ngayong araw na ito ay naglabas ang Civil Aeronautics Board nitong advisory tungkol sa fuel surcharge. So ngayong buwan na ito, ang ipinapatupad sa atin ay level 4. Pero pagdating ng April 1 to 15 ay level 8 na. So kung bibili ka ng ticket, plane ticket between these dates, April 1 to 15, ay kung domestic ka, ay mga as much as 700 pesos ang madadagdag sa iyong plane ticket. Habang kapag domestic destination, international destinations naman, ay as much as 6,200 pesos ang madadagdag sa babayaran sa pasahe sa eroplano. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ginawang punching bag ang isang Amerikano sa Cebu. Nambastos daw kasi siya ng babae kaya binugbog. Pero iba ang lumalabas sa investigasyon ng pulisya. Narito ang Frontline Report. Sa CCTV footage na ito sa bar sa isang beach resort sa Naga, Cebu, makikita ang isang dayuhang nakaupo. Nilapitan siya ng dalawang lalaki. Kinamayan pa nga siya ng isa. Maya-maya, dumating ang isa pang lalaki. 3 na ang nakapalibot sa dayuhan. Hanggang sa biglang pinagsusuntok, napaupo. Ginawa siyang punching bag habang tila tinatakpan ng iba pa. Sa isang punto, tinuhod pa ang dayuhan at pinagsusuntok pa. Naawat naman sila. Pero makalipas ang ilang minuto, tumayo ang dayuhan. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ng 2 bumugbog sa kanya. Doon na nakipagrambulan, pero natigil din sila kalaunan. Kinilala ang dayuhan na si Lisby Jamil Dishan, isang American national na nagbabakasyon lang sa Pilipinas. Ang mga lalaking kumorner sa kanya ay naka-check-in din sa hotel ni Dishan. Ayon sa Naga City Police, sabi ng mga suspect, hinaras daw ni Dishan ang kasama nilang babae, bagamat iba ang lumabas sa investigasyon ng pulisya. Sabi ng mga suspect, sir, binastos daw ng pariner yung kasama nila na babae. Pumirsa daw yung pariner na pumasok sa room, pero wala naman nakita doon sa CCTV. Pero bago yan pangyari, sir, nagka-jam pa yung suspect at saka biktima. Maging ang dayuhan, nanindigan na wala siyang binastos. I don't remember talking to a girl that night because there was no girls there that night. I'm very concerned. Not mad, but concerned. Napag-alamang lasing ang mga nambugbog. Sa huli, nagkapatawaran din ang magkabilang panig. That's life, man. Things happen in different countries the same way all over the earth. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Pati mga tanod pinagtripan ng mga pasaway na kabataan sa Caloocan. Lumabag sila sa curfew at nagpahabol sa mga tanod. Nasa frontline ng balitang yan si Kapitana Carol De Asa. Rumoronda ang mga tanod na ito sa Barangay 9, Caloocan City na makasalubong ang isang grupo ng kabataan mag-aalas 12 ng hating gabi. Makikitang lumiko ang mga binatilyo sa kanto. Saglit na huminto ang isa para lingunin ang mga rumorondang tanod sabay takbo. Narinig din silang naghihiyawan habang kumakaripas palayo. Sinundan na pala sila ng mga pinagtripan nilang tanod. Hindi na po namin sila sinita para sa mga tawag natin na curfew. Hinayaan na lang po namin sila. Ang problema, sinabi pa sa amin na habulin nyo kami. Tumagal pa raw ang habulan ng ilang minuto dahil nagsusuot sa mga iskinita at bahay ang grupo ng kabataan. Kalaunay nahuli ang 2 sa kanila na kinilalang sina alias Kern, 16 anyos at alias Elo, 17 anyos. Dinala sila sa barangay at winarningan. Pinatawag din ang mga magulang nila para palalahanan. Humingi lang po akong pasensya kung ano man nagawa ng anak ko. Kasi hindi rin naman po walang yayan. Lumabas lang po siya ngayon, nagpaalam, ganun lang naman po. Babala ng barangay, dadali na sila sa Social Services Department kapag umulit ang paglabag sa curfew at pagpapasaway sa mga tanod. Ang payo ko sa kanila, huwag nila silang tumulad sa mga siga-siga sa kalsada dahil mas maganda ito na lang nila ang pansin nila sa pag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Ito pa ang isang nakipaghabulan, ang isang lalaking wanted sa pag-hit and run sa La Union. Narito ang Frontline Report. Sige tayo video. Nakahinto sa gitna ng kalsada ang isang SUV sa Agoo, La Union. Nakapalibot sa sasakyan ang mga pulis. Sa di kalayuan, kitang nakatagilid ang tricycle.
Binangga palaya ng SUV. Napag-alamang sospek sa hit and run ng driver at hinabol ng mga pulis. Huminto lang ito nang matamaan ng tricycle at isa pang sasakyan. Pero nagmatigas pa raw ang driver at ayaw lumabas. Binaril ng mga pulis ang gulong. Sa kabinasag ang bintana ng sasakyan gamit ang bato. Doon palang lumabas at napusasan ng driver. Ayon sa La Union Police Provincial Office, Sabado ng umaga nang unang makahitan ra ng SUV sa bayan ng Bawang. Paharurot po ng takbo itong driver po ng SUV. Then yun nga, nagkaroon po ng habulan, then na-plug down po siya ng aringgay nung una, tapos tinakasan din niya. Tumagal ng kalahating oras bago na-corner ang nakabanggang SUV. Wala namang lubhang nasaktan sa mga nabangga. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 46 anyos na driver na tubong Bacoor, Cavite. Sinampahan na siya ng patong-patong na reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury, serious resistance and disobedience to a person in authority at direct assault. Itinanggi naman ng mga pulis ang paratang ng ilang netizen na kawalan umano ng protocol sa naging pag-aresto. Lahat naman ng mga patrol natin is well-equipped naman sa mga ganyan. Pero yun nga, last resort na yung ginawa natin. Binasag na yung salamin and then binaril yung gulong niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Under control na raw ng pamahalaan ang sitwasyon sa gitna ng mahal na petrolyo. Kanina, nabigay ng ayuda ang Pangulo sa mga tricycle driver. Kailan naman kaya maambunan niya ng mga jeepney driver, magsasaka at mangingisda? Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit sunod-sunod na linggo ang pagsipa ng presyo ng petrolyo, walang nakikitang dahilan ng Malacanang na magdeklara ng state of national emergency sa ngayon. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng panawagan ni TUCP Representative Raymond Democrito na i-take over na ng gobyerno ang oil industry para ma-regulate ang presyo ng langis. Pero sabi ng palasyo, nagkakausap pa ng maayos ang gobyerno at oil companies. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. Ipinagpaubaya din ng palasyo sa Kongreso kung dapat nang ipawalang bisa ang oil deregulation law. Pero pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, gumagawa na sila ng hakbang para mabawasan ang epekto ng taas presyo ng langis. Kanina, mismong si PBBM ang namahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle driver sa Santa Mesa, Maynila. Sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS ng DSWD. Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pagdarating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Panawagan ng DSWD, huwag maniniwala sa mga nagsasabing kailangan magbayad ng processing fee para sa ayuda. Bukod dyan, may inaasahan ding 2.5 billion pesos fuel subsidy mula sa Department of Transportation. We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Sisimulan natin ang pagbibigay ng subsidiya pagdating sa ating mga bus operators, no? Kasi po hindi po sila naisama dito ngayon sa ating AICS, and this will be a nationwide program also. Matapos ang tricycle drivers, susunod na bibigyan ng ayuda ang mga jeepney driver. May nakahanda rin para sa mga magsasaka at mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Problemado ngayon ang 100 pamilya sa Davao City matapos matupok ang kanilang mga bahay. Nagsimula umano ang sunog sa nag-overheat na ceiling fan. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Tanaw ang maitim at makapal na usok mula sa nasusunog na residential area sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde, Davao City pasado alas 2 ng hapon nitong Lunes. Ang mga residente umakyat na sa mga bubungan para isalba ang kanilang mga gamit. Agad namang rumisponde ang mga bumbero.
Sa kasamaang palad, ilang alagang aso ang hindi nailigtas at nasawi. Aabot naman sa 80 bahay ang natupok ng apoy at 100 pamilya ang apektado. Base sa ulat, ito na ang ikatlong beses na nagkasunog sa lugar. Balay magud ni siya at the same time salon. So, ugdaw gyud siya tanan. Wala gyud kuy na salbar. Ang iba nagpapasalamat dahil nakalabas agad sila mula sa mga nasusunog nilang bahay. Mga apo na ako, hapit na pero matrap po dito sa sunog. Ako mga apo na ako, nanggawas lang sila kayo. Kung naman daw sunog sila, balay daw ni abot na. May panawagan naman ng ilang residente. Kailangan din mo nga makabalik quick tukod sa balay. Kasi kailangan? Mga materialis lang siya para patukod sa balay. Ayon sa Bureau of Fire Protection Davao, electrical short circuit dahil sa nag-overheat ng ceiling fan ang mitsa ng apoy. Aabot sa higit kalahating milyon ang halaga ng pinsala, pansamantalang tumutuloy sa barangay gym ang mga nasunugan. Patuloy naman ang assessment ng DSWD na nakapag-abot na rin ng paunang tulong sa mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Lumalabas na isang hired killer ang bumaril at nanunog sa isang babaeng negosyante at kanyang kaibigan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Base yan sa investigasyon ng Nueva Ecija Provincial Police Office. Nasapul pa sa CCTV ang nasabing gunman na lumabas sa sasakyan ng biktimang si Regine noong nakarang linggo. Binuhusan niya ng kerosene ang sasakyan at saka sinilaban. Kalaunan nga ay nakita ng patay si Regine at kaibigan nitong si Michael. Una nang inaresto ang 5 suspect sa krimen. Kabilang dyan ang tinuturong mastermind at kaibigan ni Regine na si alias Lerma. Nagugat umano ang krimen sa hindi mabayarang 2.5 million pesos na utang. Patuloy na tinutugis ang gunman. Isang hard killer talaga. Pero wala pa tayong bine-verify pa natin kung how true yung mga statement ng mga kaibigan niya. Sabi ng mga witness, mga nakakilala sa kanya, ganyan talaga lakad niyan. Sumampa na sa higit 100 piso ang presyo ng diesel sa Zamboanga City. Ang mga PUV driver doon umaaray na. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan, si Christian Dumabok. Christian, may pila ba dyan sa kabila ng pagsampa nga ng presyo ng diesel sa 100 pesos? Daryl, makikita natin sa likod ko ngayon ang mga sasakyan sa gasolinahang ito dito sa Zamboanga City. Patunay na marami pa rin ang nagkakarga sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umaaray ang mga driver pero walang magawa kundi magpakarga pa rin ng krudo dahil kailangan ito sa kanilang hanap buhay at araw-araw na biyahe. Ngayong araw nagsimulang sumampa sa higit 100 piso ang presyo ng petrolyo dito sa Zamboanga City. 101 pesos and 90 centavos kada litro ng diesel, habang nasa 89 pesos naman ang gasolina. Kasunod yan ang ikalawang round ng big time oil price hike ngayong Martes. Ang ilang tricycle driver at motor taxi driver na nakausap namin kanina umaaray sa presyo ng petrolyo. Nababawasan ang kanilang kita, lalo't wala rin naman daw taas pasahe na ipinatutupad sa kanila. Nananawagan sila sa gobyerno na pababain ang presyo ng petrolyo. Cheryl, dito sa gasolinahang ito, nagtatrabaho ang viral gasoline boy na si Alkindar Amin. At kasama ko siya ngayon dito. Gabi sa iyo, Alkindar. Good evening po, ma'am. Alkindar, kayo ba dyan? Sapat pa yung supply nga ng diesel at gasolina? Pahirapan na po kami, ma'am, sa supply ngayon sa fuel natin. Kung mag-order man ho kami, ma'am, pag diesel, diesel lang talaga. Pag gasolina, gasolina lang. So ngayon po, nag-order po kami ng gasolina at saka diesel, ay bukod tanging diesel lang ang na-deliver sa amin kasi wala daw ethanol ang gasolina namin. So wala kami choice po kundi i-accept na lang po ang diesel for the meantime para po ma-serve yung mga customer namin. Ano ba yung nangyayari kapag nagka-calibrate sa gasolinahan? Ano yung epekto niyan sa mga gasolinahan Usually at po, mga nagpapakarga? Usually po, napakahalaga po yung pag-calibrate ng FAM. Alam niyo po kung bakit? Para po ma-monitor natin dito na sakto po yung naibibigay natin na fuel sa mga customer natin. Yun po ang ginagawa ko everyday para po ma-ensure
na kung magbili sila ng 100 pesos, ganitong litro yung may bibigay namin sa kanila at hindi kulang. Saktong-sakto, okay na po, hindi magsobrang mga 2 gunpo. Ako naman may tanong ako, meron bang tamang paraan ng pagpapakarga? Mas nakakatipid ba kapag patay ang makina habang ikaw ay nagpapakarga? Yes po, mas mainam po na nakapatay yung makina ng sasakyan. Kasi nasa rules po namin na dapat pag nagpakarga ay i-off po ang makina. Kasi po, unang-una doon para po ma-save yung pinakarga namin. At the same time, safe po yung sasakyan at the same time yung tao. Saan po kasi nag-misload kami, nakakala namin nandito yung sasakyan, yung pala diesel. That is why napakahalaga po yung pag-switch off ng makina while refueling their sasakyan po. Paano nyo sinisiguro na hindi aapaw ang gasolina sa tangke kapag ikaw ay nagpapa-full tank at gusto ng customer, sagad natin, full tank natin, sagad. How do you make sure na hindi mangyayaring umapaw? Binibigyan po namin ng konting space mula sa tangke yung nozzle. Sinisilip namin para siguradong sagad yung pagladay namin. At the same time, monitor namin na hindi talaga siya mag-awas. So instead na click number 1, tapos may click yan doon sa nozzle, i-half click lang namin pag malapit na po ang full tank. Kasi pag pinabayaan mo yun, malamang sa labas po ang fuel. Lalo pat grabe na ang taas ng fuel ngayon, talagang mura ang aabutin namin mga pamboy. So yun po ang napakahalaga, tingnan namin, ilagay namin sa half click, kami nang mag-control, pagpabayaan po ang nozzle. Alkindar, may mensahe ka ba sa pamahalaan? Ngayon lumampas na nga sa 100 piso ang kada litro ng diesel at posible pang tumaas. Yes po, madam, according sa research ko, patuloy pa itong tataas yung price ng fuel natin all around the Philippines. Kami po dito, pumalo na yung diesel namin sa 101.90, almost 102 na to. Talagang umaaray na yung mga customer namin, aga pa kanina. So yung mensahe ko lang po sa gobyerno natin, sana mabigyan sila ng lalong madaling panahon ng fuel subsidy. Itong mga jeepney driver natin, not just only jeepney driver, pati na po sa mga agrikultura at fishery sector po. Yun lang po, madam. Maraming salamat, Alkindar Amil at Christian Dumabok. Mangiyak-ngiyak ang ilang tsuper dahil sa taas ng gastos sa petrolyo. Ang ilang motorista naman gumagamit na ng e-vehicle dahil nakakatipid daw sila rito. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong sentimento ng mga nakausap mong motorista? Julius, round 2 na nga ng boxing. Ng panibagong pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo at ng gasolina. At karamihan nga sa mga kapatid natin, aminadong talagang bugbog sarado na sila sa nangyayaring all price hike. Pero sa kabilang banda naman, may ilan tayong mga kapatid na tila nagkakaroon ng advantage o bentahe, partikular na yung merong mga electronic vehicle o EV kung tawagin. Maraming mga sasakyan na ang nakapila kaagad para i-charge ang kanilang mga EV o electric vehicle sa loob ng isang mall sa Mandaluyong. Isa sa mga naabutan naming nagcha-charge ang EV user na si Al Esguera. Magdadalawang buwan pa lang daw siyang EV user pero ramdam niya na agad ang benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong klase ng sasakyan. Dati kasi nasa 4,000 pesos ang nagagastos niya isang linggo para sa gasolina. Pero ngayon, halos 1,000 piso pa lang daw ang nagagastos niya para sa pagcha-charge. Maliit lang daw ang nagagastos niya dahil maraming may mga mall ang may libreng charging. Apart from mas mura siya, like di ka na magbabayad ng gas, mura lang ang charging, libre pa nga sometimes, tapos wala ring coding so you can use it every day and you don't have to get an extra like vehicle para lang pampalit sa coding. So, yun. For us, mas economical siya, mas practical. Si Ray naman, hybrid na EV ang gamit. Ang hybrid EV ay gumagamit ng kuryente pero pwede ring paganahin gamit ang gasolina. Kaya't wala raw siyang kaba na baka tumirik siya sa gitna ng biyahe. Mas convenient sir pag nasa mall may libre kasi pag alagala ka, pagdating mo full charge na .
naka-charge ka na, nakagala ka pa. Ayon sa EVAP o Electronic Vehicle Association of the Philippines, tumataas na raw ang demand ng mga EV dahil sa mega oil price hike. May higit 35,200 na registered electric vehicles sa bansa as of 2025. Higit na mas mataas sa higit 24,000 noong 2024. According to them, panic buying is real. I mean, like, sobrang dami ng inquiries at saka maraming nagkaroon ng interest after the issue has been brought about. Maraming nagka-interest dahil sa ito yung alternative nila in replacing the fuel or gas powered vehicles to EV. Kung ikukumpara, nasa 1 peso and 67 centavos kada kilometro ang konsumo ng EV. Samantalang 5 piso naman ang gastos ng internal combustion engine o fuel-based na sasakyan. Ang taxi driver na si Isagani, nagpipigil pa ng luha habang kausap namin. Nagpakarga siya ng gasolina kanina pero 400 pesos lang muna dahil ito pa lang ang budget niya ngayon. Ang 400 pesos para sa 7 litro na pinapagas niya dati, umaabot na lang sa 4 hanggang 5 litro. Ilang guhit yan dyan? Ilang guhit ang pinatak niya dyan sa ano? Isa lang. Isang guhit lang yun? Oo, may higit isa. Dati, ilan yan? Dati, lagpas sa 2 yan. Dati, kumikita pa ako dati ng mga 1,000 ganyan. Kumikita, kaya pa natin. Ngayon? Ngayon, mga kalahati na lang eh. Oo, 500. Nawala yung kalahati. Sa panayam ng News 5 sa isang urban transport expert, hindi raw maikakaila ang demand ng EVs ngayon. Kaya raw sila mabenta dahil competitive ang kanilang presyo at kayang tapatan ang mga traditional na sasakyan. Pero tila mas matatagalan pa raw bago dumami ang electric vehicles sa mga pangunahing kalsada, lalo't mas naghihigpit ng sinturon ang mga consumer ngayon. Will take about 20 to 30 years to do that, no? Yung mga Pilipino pa naman, they keep on holding at old vehicles. Julius, pakita lang natin yung presyo ng diesel dito, pati na rin yung mga ibang produkto nilang petrolyo. Partikular na yung diesel, 91.30, samantalang yung XCS pati extra advance, naglalaro yan sa 74 to 76 pesos. Yung gas, yung pinakamataas sa kanila ngayon, na nasa 127 kada litro. At kung mapapansin nyo nga, mas mataas na yung mga numerong yan kaysa sa mga grade na nakuha ko nung elementary tsaka nung high school. Pero sa kabila ng taas presyo na yan, tuloy-tuloy pa rin po yung pila ng mga kapatid nating motorista na nagpapakarga dito, partikular na yung mga TNVS riders, pati na rin yung mga jeepney at taxi drivers. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Julius? Thank you, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga bumabanderang showbiz balita ngayong Martes. Nostalgia is real dahil kaliwat kanan na ang iconic bands na magka-comeback sa stage. Mula po sa creators ng hit song na Bini Bini hanggang sa dancing legends. Abay magbabalik. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Okay ganda, okay gandang mag-alay sa'yo. The feels! Akalain mo, half a century years old na yung kanta na yan, mga kapatid. Pero up until now, alive and kicking ang OPM iconic group na The Rainmakers. Oh, baby, pwede ka bang makapiling? Katunayan, nakuhanan ng News 5 ang grupo ni na Joel Macanaya, Ramon Villanueva at Jojo Gorospe na nagre-rehearse para sa 50th anniversary concert nila sa March 28 sa Teatrino. Ang mga kanta nila, ni-revive na ng iba't ibang henerasyon mula sa Brown Man Revival, Jano Gibbs, hanggang kay Daniel Padilla. Wow. Wow lang masasabi namin. Sabay pa kami. Wow. Buhay. Thinking after all these years, ito pa kami. Biro mo, yun practice pa lang. Yung show namin, mas grabe. Tumatagal ng 2 oras kalahati. Speaking of revival, alam nyo ba na ang recent hit song sa Eat Bulaga ng Singing Queens na Oh Baby ay obra rin ng The Rainmakers?
ang nangyari, naririnig ni Tito Sen doon. Actually, lumabas nga sila from the dressing room. Nalaman nila kasi kami umakanta. Kinanta namin yung Bini-Bini. Sila nag-interview sa amin ni Joey dahil kami magkakasabay noon eh. Positive, Sabi ko, lang. maalala nyo ba yung ginawa namin sa inyo? Of course! Yung binubuni! Bukod sa The Rainmakers, ang dancing legends ng Pilipinas noong 70s, 80s at 90s ay magsasama-sama rin. As in from Jeline Eugenio, the Aldeguer Sisters, Tia Moran at Yvonne Salcedo. Yvonne called me. Siyempre. And then, she's my friend. We were together sa tax ko eh. Yes, So, oo. wala naman rivalry. I mean, you know. Kung sino yun may racket, di hatak yung isa. Yeah. Hatakan Yeah. kami. Thanks, Yvonne. nasa US ako nang tumawag sa akin. Ipapakita ang evolution ng Filipino dance moves sa March 21 sa The Theater at Soler. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa Pulsa Video, aktwal na pagnanakaw ng isang lalaki sa Bicol. Lalaking 4 na taon nang nang-i-stalk ang dati niyang kapitbahay, Timbog. At Becky Beauty Queen sa Laguna, proud stage manager ang kanyang pudra. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilooban ng isang bahay sa Camaligan, Camarines Sur ng isang kawatang dumaan sa bagong gawang bintana. Ang inihinalang salarin ang lalaking nagkabit mismo ng grill sa bintana. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Makikita sa CCTV footage ang mga batang maimbing na natutulog sa kama. Maya-maya pa, gumalaw ang upuan sa gilid. Ilang segundo pa't tumambad ang isang lalaking nakabonet. Pagkababa niya sa upuan, agad siyang dumiretso sa nakabukas na cabinet. Lumingon-lingon pa ito para tingnan ang paligid. Sa kasinungkit nito, ang 2 bag sa loob ng aparador. Hindi pa siya nakontento at sinilip din ang isa pang cabinet. Nangyari ang pagnanakaw na yan alas 3 na madaling araw sa barangay Marupit sa Camaligan, Camarines Sur. Nang magising ang mga tao sa bahay, dito na napansin ng may bahay na si Shalamar na nawawala ang kanyang bag. Laman nito ang cash, gadgets at iba pa niyang mga gamit. 7 a.m. na, nawawala yung bag ko. Okay. 7 a.m. na, sabi ko, ate yung bag ko, tapos napansin namin na wala na yung grills dun sa isang bintana. Nang i-review ang CCTV, dito nakita ni Shalamar na sa bagong gawang bintana dumaan ang kawatan. Nang tawagan niya ang lalaking gumawa ng grills, binababaan na raw siya nito ng telepono. Kaya naghinala ang biktima na posibleng ang trabahador mismo ang nanloob sa kanila. Connect the dots mo kasi yun. Na tinawagan ko, yung grills, nagtatrabaho ng grills, tapos pinapatayan niya ako. Around 7 a.m. yun. Tapos contact siya sa akin, sinendan ko siya ng screenshot ng picture ng lalaki. Ang sabi niya lang, hindi daw makilala. Defensive. Agad namang inireport ito ng biktima sa mga pulis. Inimbitahan na rin ng mga pulis ang lalaking gumawa ng bintana. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa hinaba-haba ng taon ng pagiging stalker, sa kulungan din ang bagsak ng isang lalaki sa Pasig. Arestado ang suspect na 4 na taon na umanong ini-stalk ang kanyang dating kapitbahay. 2022 raw nang magsimulang mag-send ang suspect ng mga malalaswang litrato at mahahalay na mensahe sa biktimang menor de edad pa noon. Pero natuldukan na yan ng madakip ngayon ng suspect. Mahaharap siya sa kasong sexual harassment at grave coercion sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Sumuko na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Mismong ang alkalde ang nagpresenta kay alias B-Boy sa media. Siya ang rider na kasama ng gunman. Sumuko raw ito sa isang kakilalang retiradong pulis sa Arayat, Pampanga.
Git niya, hindi raw niya alam na papatayin ng kasama niya ang biktimang si George Capistrano. Pagnanakaw lang daw kasi ng bracelet at singsing ang una nilang plano. Hawak na ng Manila Police ang suspect na maharap sa reklamong robbery with homicide. Patuloy pa rin tinutugis ang gunman. Hingi po ako ng pasyensya po sa pamilya ng namatay po. Kasi hindi ko naman po alam na papatayin ng kasama ko eh. Sana mapatawad niyo po ako. Tao lang rin po ako, nagkakamali. Sa gunman po sana, sumubukan na lang para matapos na itong problema na to. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po ang paghina at ang pag-atras nito pong ating amihan o northeast monsoon. Sa ngayon, yan po ay nakaka-apekto na lamang dito sa central at northern portion ng Luzon. Ito pong areas ng Visayas at Mindanao ay apektado na nung tinatawag nating easterlies. Kaya napapansin po natin na medyo umiinit na po yung ating temperatura dyan. Medyo malamig pa naman sa gabi at madaling araw dito po sa ilang bahagi ng eastern Visayas at eastern section ng Mindanao. Pero yung ating amihan ay umaakyat pa po at tuluyang pong umaatras. Yan po ay aatras pa sa mga susunod na araw na kung saan mas mararamdaman pa natin ang unti-unting pag-init pa ng panahon bago pa man pumasok ang weekend at magpapatuloy yan sa darating na susunod na linggo hanggang pumasok na po yung ating panahon ng tag-init. So medyo mas mataas na po yung ating temperatura at ataas na rin po yung ating minimum temperature sa darating na weekend. Paghandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, apektado po ng ating amihan at posible po yung ating mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Aurora at Cagayan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, wala naman po tayong inaasahang malawakang pag-ulan, maliban lang kapag meron tayong mga thunderstorms o yung ating mga pag-ulan tuwing hapon at gabi dito po sa areas ng Mindanao at Visayas, maging dito sa Mimaropa. Mga isolated na mga mahihinang pag-ulan lamang ang ating aasahan naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila, may kalamigan pa naman po sa gabi at madaling araw, pero sa mga susunod na araw, mas mababawasan na po yung ating lamig ng hangin dahil sa patuloy na pag-atras ng ating amihan o northeast monsoon. Pero magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon at magandang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali, magiging mainit na po ang ating panahon, lalong-lalo na sa darating na weekend. At pagsapit po ng hapon, nagiging maulap naman yung ating panahon at posible po yung ating mga dagliang mahihinang pag-ulan. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kaantig-antig po ang kwento ng isang transgender woman beauty queen sa Calamba, Laguna. Ang kanya kasing stage manager sa Miss Gay Pageants, abay ang kanyang proud pudra o tatay. Meet Violet Velar, ang content creator at teacher na plakadong-plakado lagi rumampa sa pageants. At ang kanyang #1 fan/assistant, ang kanyang ama na si Tatay Joselito. Kwento nga po ni Violet sa programang Face to Face with Ate Coring, nagpa-practice daw siya noong mag-heels para sa isang pageant nang mahuli siya ni Tatay Joselito. Nagkagulatan daw sila nung una, pero nauwi rin sa aminan at pagtanggap sa tunay niyang pagkatao. Hindi kayo nagalit? Hindi po. Doon ko pinakita yung pagiging ama ko po sa kanya. Na mas lalo ko po siyang minahal noong time na yon. Pinakita ko yung talagang pag-support ko. To be honest po, in-expect ko, mabubugbog ako eh. There's nothing wrong to accept your LGBT child kasi they will strive for the better. Para sa mas marami pang makabuluhang usapan at masayang kwentuhan na may hatid na inspirasyon, panoorin sa bagong Face to Face with Ate Coring dito sa TV5 alas 11 po ng umaga bago ang Eat Bulaga. Susunod, buntis na kabuanan na, patay sa pananaga. Mayor Lenny Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon sinagot ang usap-usapang tandem daw nila sa 2028. At kapatid actress Andrea Brillantes ipinlex online ang kanyang bagong hairstyle. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inudyukan umano ang 7 kabataan para maghasik ng karahasan sa kanilang paaralan sa Laguna. Sinimulan umano silang i-brainwash sa pamamagitan ng online mobile apps. Nasagip ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 7 biktima na monitor ng mga otoridad na nagpapakalat daw ang mga bata ng mga video sa social media tungkol sa mass shootings at paggamit ng mga pampasabog. Muntik na raw nila yang gawin sa kanilang paaralan pero napigilan sila noong Pebrero. Sumailalim ang mga bata sa psychological intervention. Base sa investigasyon, na brainwash ang mga biktima ng isang taong nakilala nila sa online gaming app. Inutusan daw sila nito na manood ng mga violenteng video. Inaalam na ngayon kung sino ang nag-udyok sa mga biktima. Ito naman po ang paalala sa mga magulang. Lalo na po sa ating mga magulang, bantayan natin ang ating mga anak na palaging nakatutok sa internet, especially those who are involved in gaming, virtual gaming. Alam niyo yung virtual gaming, meron dito mga kalaro na hindi mo sila kilala. Kabuuan na ng patayin sa pananaga ang isang buntis na PWD sa South Cotabato. Hinala ng mga pulis tinangkang gahasain ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Kayla Macantan. Kalunos-lunos ang itsura ng 41 anyos na si Marivic Capion nang madiskubre siya ng menor de edad na mga anak sa kakahuyan sa Purok El Cuda, Barangay Putino, Rala, umaga noong March 14. Tadtad ng taga sa liig at iba't ibang parte ng katawan ng ginang. Sa investigasyon, hapon ng March 13 nang magsabing mangunguhan ng kahoy si Marivic pero hindi na siya nakauwi. Dito na nga nag-alala at nag-report sa mga pulis ang kaanak ni Marivic. Nakita naman malapit sa crime scene ang bitbit niyang bolo na hinala ng mga otoridad ay siya ring ginamit para paslangin ang biktima. Yung victim po natin, isang PWD, hindi makapagsalita. Isa doon sa pinakamasakit kasi ma'am, ito ning biktima natin isa buntis sa kabuhanan din niya ngayon. Ang nakikitang motibo ng mga pulis, pagtatangkang halayin ng biktima. Ang suspect siguro, may intention talaga na uripin yung biktima kasi medyo bundok, may mga person of interest kami, may nag-inuman doon sa baba. So hinahanap na lang natin yung exact na witness para makapagturo doon. Yun talaga ang suspect po. Hinihikayat ng mga otoridad ang mga residente sa lugar na huwag matakot at makipagtulungan para sa agad na pagkaaresto ng responsable sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Macantan. Sa ibang balita, piniling hindi sagutin ng ikatlong complainant ang tugon ni VP Sara sa reklamong impeachment laban sa kanya. Hindi rin naman daw kasi sumagot ng maayos ang bise sa mga aligasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matapos sumagot sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, hindi naman na raw siya sasagutin ng mga nagreklamo. Ang ikatlong grupo ng complainants na pinangunahan ni Father Joel Saballa, piniling wag mag-file ng reply. Bakit? Ayon sa kanila, bigo ang 15-page na sagot ng bise na isa-isang sagutin o i-deny ang mga alegasyon sa kanilang 98-page impeachment complaint. Sa madaling salita, hindi ito diretsong sagot kundi isang pleading para ibasura ang reklamo. Ayon sa abogado ng complainants na si Attorney Amando Ligutan, malinaw sa rules ng Kamara na bawal ang motion to dismiss habang sumasagot pa sa reklamo. Pero sa panig ni VP Sara, giniit niyang dapat lang ibasura ang mga reklamo. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa mga nauna nang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw ang karapatan niya sa due process. Pero belta ng kabilang panig, kompleto sila sa paglalatag ng ultimate facts maging ng mga ebidensya. May mga dokumento tulad ng notice of disallowance ng COA at listahan ng mga kaduda-dudang tumanggap ng confidential funds. Hindi raw tugma ang nangyayari kay VP Sara sa sinasabi niyang wala siyang due process gayong 16 ang abogado ng bise. Anong silbi ng 16 lawyers kung hindi naman kung sa tingin ng Vice President hindi pa rin nasusunod yung right niya to due process. Dagdag pa ni Deputy Speaker Paulo Ortega na endorser ng isa sa mga reklamo, hindi sinasagot ng bise ang mga akusasyon sa kanya. Nagtatago lang daw siya sa technicalities.
Bukas nakatakda muling magpulong ang House Justice Committee kaugnay sa impeachment proceedings ng bise. At dahil nagpadala na rin ng parehong manifestation ng fourth complainant na si Attorney Nathaniel Cabrera na hindi natutugon sa sagot ng bise, tatalakayin na ng komite kung may sufficient grounds for impeachment laban sa bise para umusad na ang pagdinig o hearing proper. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga mga kapatid, pinilahan ng fans ang book signing event ni kapatid anchor Lourdes Vera sa katatapos lang ng Philippine Book Festival sa Mandaluyong City. Tampok nga po sa festival ang mga sinulat niyang libro, kabilang na ang Pagpag na binubuo ng mga tula. Gayon din ang Sana Lourdes na hango po sa award-winning niyang programa sa True FM. Umaasa ang Palangka Awardee na maipagpatuloy pa rin ng mga Pilipino ang pagbabasa ng physical books. Susunod, anang bahagi ng SUV na sumalpok sa isang arko, wasak. Eksena ng nasusunog na food truck sa Japan sa pool sa video. At lead actress ng hit Korean drama na Jewel in the Palace, binisita ang filming site nila noon sa Jeju Island. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang isang SUV na sumalpok sa poste ng isang arko. Kuha yan sa isang welcome arc sa pagitan ng mga bayan ng Sharif Agwak at Datuunsay sa Maguindanao del Sur, pag-alas 8:30 ng umaga. At sa tindi ng pagkakasalpok umikot ang SUV, natanggalan ng gulong at may mga nagliparan pa mga papel. Nawasak din ang kanang bahagi ng sasakyan. Sa kabila niyan, ligtas ang driver at walang iba pang nadamay. Inimbestigahan pa rin ang insidente. Lusot na sa Senado ang panukalang gawaran ng emergency powers ang Pangulo para tapyasan o suspindihin ang fuel excise tax. Yan ay matapos pagdudahan ng ilang senador na baka kakarampot at matagalan lang ang epekto nito sa mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 11 pesos and 20 centavos sa kada litro ng gasolina at 6 pesos and 72 centavos naman sa diesel. Ganyan daw kalaki ang mababawa sa presyo ng petrolyo kapag sinuspindi ang excise tax sa langis. Natalakay yan sa debate sa plenaryo kaugnay ng certified as urgent na panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang buwis sa langis. Pero aminado si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi ganun kalaki ang epekto nito sa consumers. Mas malaki pangaraw ang mawawala sa gobyerno. Ang mas may impact yung sa foregone revenues kasi sa simulation parang mawawalan tayo ng 136 billion itong 2026. Kaya we need to further deliberate. Ang isa pang tanong, gaano ba kabilis mararamdaman ang bawas na yan? Ayon kay Senator Pia Cayetano, the time that the executive makes that decision, it could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies. Kaya suggestion ni Lacson, bakit hindi iklian? Imbis na isang buwan na monitoring, gawin na lang na 2 linggo para mas mabilis ang tulong sa tao. Pero sagot ng komite, 30 days is really the standard monitoring period that they use. And it is irrelevant or unnecessary to shorten because it is always better to have a bigger range, no? And that time is ticking already. So like I said, Mr. President, if this becomes a law in 3 days, they already have a 30-day. It will kick in. 2 weeks is not irrelevant. It has a big effect on the consumers. Yung 2 weeks na matitipid mo,
sa pagkarga ng gas, malaking bagay po yun. Yung mapakinabangan agad ng mga consumers. Pero may mas malaking babala ayon kay Senator Amy Marcos. Baka hindi tao kundi malalaking kumpanya lang ang makinabang daw sa suspension ng excise tax. May duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang krudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer. Siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Dagdag ni Lacson, bilyones ang malulugi sa gobyerno kapag inalis ang excise tax. Sa ngayon, may 200 billion pesos na kulang na tayo sa budget para sa taong ito. Kapag nadagdagan pa ng excise tax suspension, aabot sa 336 billion pesos ang kulang. Sa huli, hindi lang ito usapin ang pagbaba ng presyo ng langis. Kailangan ding balansin ang tulong sa tao at ang kakayahan ng gobyerno. Ang dapat masiguro na taong bayan ang pinakamakikinabang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, naalala niyo pa ba si Jang Gyum ng hit 2003 Korean historical drama na Jewel in the Palace? Ito na nga at nagbalik po siya sa Jeju Island. Sa Instagram, nag-share ang aktres na si Lee Young-a ng kanyang trip down memory lane. Bumisita po siya sa Jeju Island kung saan sinut ang K-drama na ipinalabas din noon dito sa Pilipinas. Nag-post pa ang aktres katabi ng mga memorabilia ng kanyang karakter. Maraming fans tuloy ang inalala ang kanilang childhood habang nakasubaybay kay Jang Gyum. Marami rin po ang nakapansin na tila hindi tumanda ang itsura ng aktres kahit higit 2 dekada na ang lumipas mula nang ipalabas ang serye. Susunod, Mayor Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon sinagot ang usap-usapang tandem daw nila sa 2028. At nagliyab na food truck, iminaneho pa ng driver papuntang estasyon ng mga bumbero. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mayor Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon para sa 2028, ngayon pa lang tinabla na nila yan. Wala akong alam dun. Naku, Diyos ko, pwede ba? Tatrabaho lang kami dito. Huwag nyo nang papansinin yung mga ganyan. Ang tagal pa. Ang tagal pa ng eleksyon, ang dami pa namin kailangan trabaho. Sinabi yan ni Robredo at Dizon pagkatapos ng kanilang pulong kanina para sa ilang proyekto sa Naga City. Ugat ng alingasngas ng kanilang pagtatandem ay ang mga kumalat online na litrato nila magkasama sa ilang tarpaulin sa Cebu City. Pero giit ni Robredo at Dizon, malayo pa ang eleksyon. At speaking of politika, inakusahan ng palasyo na namumulitika raw ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Sa isa kasing interview, sinabi ni Kaufman na pinagtaksilan ng Administrasyong Marcos ang dating Pangulo. Narito ang buwelta dyan ng palasyo. Here, Kaufman goes again. Politicking instead of defending his own client. Pamumulitika. Is he preparing for the 2028 elections? Sa ibang balita naman, nakipagtulungan ng MWell sa PhilHealth para mas mapaganda ang digital healthcare. Sa pamamagitan niya ng MWell Yakap Claims Platform. Isa itong plug-and-play claims platform para sa PhilHealth Yakap. Matutulungan ito ang mga clinic na lumipat mula sa e-consulta. Magde-decommission na kasi ang e-consulta sa PhilHealth sa Hulyo. We're good partners with them, no? We're trying to lobby nga na they, if ever, they would make also their PhilHealth benefits available for
teleconsultations or digital health consultations because this is key. We have limited doctors. So kailangan talagang gamitin yung digital platform. Tumanggi na ang ilang kaalyadong bansa ng Amerika sa hiling nitong magpadala ng mga barkong pandigma sa Strait of Hormuz. Ipinakiusap yan ni US President Donald Trump para raw rumesbak at magpulis sa Hormuz nang sa ganon ay muli itong mabuksan. Isinara ng Iran ang lugar simula nang atakihin sila ng Israel at Amerika. Hindi raw susunod sa hiling ang Germany dahil hindi naman daw nila itong gyera. Pero sinabi nitong handa silang umalalay sa mga kailangang ilikas. Una na ring tumanggi ang Spain, Italy, Japan at Australia, maging ang Pilipinas. Hindi raw susunod kay President Trump. Wala tayong capability talaga sa ngunit lahat ng bagay na makakatulong, lalo na mag-escalate, kasi ang nalalagay sa panganib yung Filipino seafarers natin at saka yung mga OFW natin. Dapat sana mapara agad at we look for early resolution of the crisis in the Middle East. Susunod, kapatid star Andrea Brillantes, ibinida ang kanyang bagong hairstyle. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagliyab ang isang food truck sa Japan. Pero dahil walang bumbero sa paligid, edi ang truck ang hinatid mismo sa fire station. Makikita sa video ang truck na binabagtas ng highway habang nag-aapoy. Base sa ulat, minaneho ng 70 years old na driver ang truck patungo sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Delikado yan pero dahil din sa ginawa ng driver, wala nang nadamay na bahay at wala nasaktan sa sunog. Yun nga lang, nagkalat sa kalsada ang mga natustang kamote na paninda ng driver. Hinalam pa ang sanhi ng apoy pero hinala ng mga bumbero, may kinalaman ito sa mga panggatong na kahoy sa loob ng truck. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, hot naman si kapatid star Andrea Brillantes sa kanyang new hairstyle. Sa kanyang bagong pictures sa Instagram, ibinida nga po ni Blythe ang kanyang blonde pixie cut. Ang caption pa niya, Who Run the World? Na may hashtag pa na Women's Month. Matatandaan itong Friday lang, nag-celebrate ng kanyang 23rd birthday ang kapatid star with a basketball-inspired photo shoot. Sa caption ito, sinabi niya na ito raw ang kanyang Jordan year. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wright. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.